Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Muli ako po ang inyong lingkod na si Brother Jonathan at welcome po sa second episode ng Bible Insight, kung saan ibabahagi ko po sa inyo sa mga oras na ito ang istorya ng isang babaeng iniharap sa Panginoon na inaakusahan po na nag-commit ng adultery na makikita po natin sa aklat ng John chapter 8 verses 1 hanggang 11. At atin po nga alamin sa mga oras na ito kung bakit nga ba hindi siya hinatulan ng Panginoon sa kabila ng bigat ng kanyang pagkakasala. So kung meron po tayong mga Biblia sa mga oras na ito, inaanyayahan ko pong lahat na buksan natin sa aklat ng John chapter 8 verses 1 hanggang 11. So sabi po dyan sa verse 3 at verse 4, merong mga grupo ng mga eskriba at mga pariseyo na lumapit sa Panginoon at iniharap ang isang babaeng nahuli caught on the act sa pagkakasala ng adultery. At sabi po nila sa Panginoon sa verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin ang babaeng ito hanggang sa siya po ay mamatay. So, ibig sabihin, sinasabi nila sa Panginoon na dapat parusahan itong babaeng ito ng stone to death base sa kung ano ang sinasabi ng kautusan ni Moises. Pero ang sabi po sa verse 6, yumuko lamang ang Panginoon at sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Pero ang sabi po sa King James Version, as though he heard them not. Na para bang hindi sila narinig ng Panginoon. At ang sabi po sa verse 7, sa pagpupumilit nila at paulit-ulit na pagtatanong sa Panginoon, sinabihan sila ng Panginoon na sino mang walang pagkakasala sa inyo ang siyang unang bumato sa babaeng ito. At ang sabi po dun sa verse 9, pagkarinig nila ng pananalita ng Panginoon, isa-isa po silang nagsipag-alisan simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, hanggang sa yung babae na lamang po na kanilang inaakusahan ang natira sa harap ng Panginoon. At ang sabi po sa verse 11, hindi siya hinatulan ng Panginoon. So bakit nga ba hindi hinatulan ng Panginoon ng stone to death yung isang babaeng nahuli caught on the act sa pagkakasala ng adultery? So sa Jewish law po mga kapatid, sa kautusan ni Moises, meron pong 4 na capital punishment. Ang una po ay skila o stoning. Ang ikalawa po ay serefa o burning. Ang ikatlo po ay hereg o beheading. At ang ikaapat po ay kenek o strangulation. Na ayon din po sa kautusan ni Moises, ang pinapahintulutan lamang po na magbigay ng parusang ito ay yung mga kilalang taong matutuwid sa lipunan o yung mga tinatawag na members of the Jewish Sanhedrin. At ayon po sa Jewish law, kapag meron pong isang babae na napatunayan na nag-commit ng adultery, hindi po stone to death ang tamang parusa. Ang tamang parusa po ay strangulation o pagsasakal. Paano po yung ginagawa? Yung babae po na nahuli sa pagkakasala ng adultery ay pupuluputan po ng tali sa liig at meron pong 2 tao na hahatak magkabilaan hanggang sa yung babaeng nahuli sa pagkakasala ng adultery ay masakal at hanggang sa siya po ay tuluyan ng mamatay. So bakit po hindi siya hinatulan ng Panginoon? Simple lamang po. Kasi po alam ng Panginoon na yung ini-insist na judgment ng mga eskriba at mga pariseyo ay mali pong judgment. Kaya kung mapapansin nyo po, kahit po yung mga eskriba at yung mga pariseyo, ang sabi po sa verse 9, sila po ay nagsipag-alisan. Bakit? Kasi po alam nila sa kanilang mga sarili na mali po yung judgment na maipapataw nila doon po sa babaeng nahuli sa pagkakasala ng adultery. At kapag ganun po ang nangyari,
pananagutan po nila yung kamatayan ng babaeng iyon sa harap ng Diyos. At yung mga pangkaraniwang tao naman po, bakit din sila nagsipag-alisan? Kasi po alam nila na hindi sila authorized na magbigay ng judgment dahil hindi naman po sila members ng Jewish Sanhedrin. So sana po naliwanagan tayo sa mga oras na ito dito po sa istorya nitong babaeng nahuli sa pagkakasala ng adultery. Kung bakit hindi po siya hinatulan ng Panginoon, simple lamang po ang dahilan dahil alam ng Panginoon na mali po yung judgment na ini-insist ng mga grupo ng eskriba at mga pariseyo sa kanya. Sa muli, hanggang sa mga susunod po na videos dito po sa Bible Insight, ako po muli ang inyong lingkod na si Brother Jonathan at naway napagpala po ang bawat isa. So kung tayo po ay mayroong time, iniikayat ko po na i-share din natin sa iba para po malaman din nila ito pong kapahayagan mula sa ating Panginoon. So muli, maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all, and to God be all the glory.